Okay, magandang umaga mga lods. Mag-test tayo ngayon. Kasi last time, yung video natin, walang load yun. Tinetest lang natin yung, yung mga wattage ng bawat power tools na hindi ginagamit pa sa, sabihin natin woodworking or sa kanyang gamit. So, try natin i-test yan na may load na or ginagamit na. So, hindi na lang natin i-test yun lahat. Tapos, tingnan natin kung ilang porsyento ba or ilang itataas na, ilang wattage yung itataas ng load. Test natin yung yung circular saw. Test natin yung circular saw. And then, test rin natin yung grinder at saka yung nag-error, yung A1 na welding machine. Try natin kung pwede ba siyang gumana talaga dito sa inverter natin. O kaya wala talagang pag-asa o wala talagang paraan na makagamit ka ng welding machine sa Jensen 5000 watts. So tingnan natin kung pwede ba talaga. Kasi last time isinet natin yun sa 175 ampere. So ngayon try natin. Iset natin mula sa mababa kung pwede ba or kaya bang makapag-weld. Okay? Yun lang mga lods. Okay, yun mga lods. Yun nakita natin sa test ng ating circular saw. Kung makikita nyo, hindi pa siya ginagamit, nasa 450 watts lang siya. Pero nung ginamit na siya, pamputol ng plyboard, 3/4 inch, nagiging 650 na siya. So, tumaas ng 200 watts yung circular saw natin mga lods. So next power tool na isi-test natin mga lods ay ang drill. Yan pinapaandar natin. Nasa 305 pa pag hindi pa ginamit. Pero nung ginamit na, umaabot na siya ng medyo malabo 370. Umaabot ng 370. Yun may 370 na peak na siya. So yan ang wattage ng grinder. Next power tool natin 300 megit 356. Ipuputol natin yan sa tubular na 1x1 mga lods. So tingnan natin kung tataas ba yung 300 plus na wattage kung ginagamit na sa pamputol yung grinder natin. Okay, tingnan natin mga lods dito sa wattmeter. So umaabot na siya ng 445 yung peak. Kanina nasa 300 lang. 300 mahigit. So ngayon nagpipeak na siya ng 300 mahigit. 400 megit I mean. So tumataas talaga ang wattage mga lods pag ginamit na yung mga power tools. Okay mga lods, so next i-test natin yung panghuli, yung welding machine natin na sa last video natin ay nagka-error. So may mga tanong dyan kung may paraan ba talaga na gumagana yung welding machine mga lods. So maraming salamat din ni Sir Julius Cesar sa suggestion na or kaya sa comment niya na sabi niya na tumataas pa raw yung mga load pag ginagamit na sa actual test o sa trabaho. So maraming salamat loads. Okay, at maraming salamat rin kay Sir Abox 3607 sa pag-suggest niya na gagana pa raw yung yung welding natin kung bababaan yung ampere. So yan ang subukan natin kung totoo ba yung sinasabi niya at kung magkatotoo ba na pag binabaan mo yung amperahe or ampere ng welding, pwede mong gamitin dito sa 5000 na Jensen. Okay, let's test mga lods. Okay, simulan natin mga lods dito sa 50A na setting sa ating welding machine. At saka i-weld natin yung pinutol natin kanina ng grinder, yung 1x1 na tubular natin. So sa 50A medyo mahirap
mahirap sunugin yung welding rod natin or tunawin. Medyo mahirap talaga. Hindi nakasusunog ng welding rod. So, gumamit pala tayo ng medyo malaking welding rod kaya medyo nahirapan din. Siguro kung 1.6 or 1.8, kayang-kaya. 1.6 siguro. Pero medyo malaki ito. Mga nasa 2.5 ata to na welding rod. So, medyo mahirapan ang welding machine natin. So, try natin iset sa 80. Yun. Mas madaling masunog. Nasa 1,600 naman yung peak. Pero kayang-kaya yan. 1,600 ng ating Johnson. So, try natin. Yan 1,000, 1,300, 1,500. So, gumagana yung suggestion ni sir na babaan yung amperahe. Pero yung na yan, yung settings na yan, kaya yan makapag-weld ng tubular na 1 by 1. Yan maganda naman ang yung sunog ng rod natin. So, yung suggestion mo, sir, is tama. Maraming salamat, sir. So, yan 1,700 yung peak. Kanina, hindi man lang makasunog. Yun mga lods. Based sa test natin kanina sa mga power tools. So, tumataas talaga pag ginamit na yung mga yung mga may mga motor na mga power tools. Tumataas yung wattage. So, kahit tumataas yung wattage, kayang-kaya naman ang Johnson 5,000 watts natin. So, walang problema. Doon sa welding machine, so, kailangan mo lang babaan. Siguro, pinaka-maximum na yan is 80. 80E na lang. Pag ginawa mo yung 100, di na kaya ng welding machine natin siguro. Pag 80E, kayang-kaya pa yan. Pero kaya naman makapag-welding gamit yung 2.5. Pero pag 50 siguro, gamit ng maliit na welding rod, kayang-kaya rin yan. Lalo na sa mga tubular. Ikaso wala akong maliit na welding rod. Yun mga lods, yung natin, yung test natin. Maraming salamat sa mga suggestion pala doon sa comments. And then, kung umabot kayo sa punto ito, huwag kalimutan naman mga lods na mag-subscribe sa channel natin. At saka paki-like naman ng mga videos. Okay, maraming salamat.